at baka may iba pong may mga lakad. Upo na po tayo dito. Dito na lang po lahat siguro sa gawin na to kasi wala naman pong upuan dyan. Okay. Okay. Okay lang po ulit, kumain kayo habang nakikinig, wala pong problema. Dahil taingan naman po ang pinandidinig, hindi naman po yung inyong bibig, no? Muli magandang umaga po. Tayo po ay pupunta na po sa pang-8 commandment, no? Review lang po muna tayo. Ano po yung pang-10? Do not covet. Okay, yung pong pang-9, do not lie. 5 is not 4. At ngayon po, yung pang-8 ay do not steal. Okay, yan po yung ating pag-aaralan at hihimayin ngayon pong umaga. Ready na po tayo? Ready na po? Okay, sige po, tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, muli kami po ay namamanhik, naninikluhod at humihingi po ng inyo pong habag at awa na kayo po ang muling magturo sa amin. Kami na nananabik sa iyo, nananabik sa pangungusap mo. Mangusap ka po ng may kabuluhan, mangusap ka po ng malinaw sa bawat isa sa amin. Hayaan mo po na ang aming isipan, ang aming puso ay nandoon sa kapayapaan, nandoon sa katahimikan ng pakikinig sa iyo. Salamat po, samahan mo kami muli, Banal na Espiritu, sa amin pong pag-aaral na ito. Maparangalan ka, maitanghal ka, ikaw lang maitaas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Do not steal. Ibahin lang po natin, no? Covetousness is paghahangad ng hindi sa'yo. That's covetousness, no? Pero stealing ay pagkuha ng hindi sa'yo. Malinaw po tayo doon, ha? Kaya nga po magkakadugtong siya. The 10th commandment is desiring, to the point that when you are desiring, the number 9, the tendency is you lie. Magsinungaling ka to the point na may makuha ka. Nakita niyo po yung pagkakadugtong-dugtong niya. That's why we really need to keep on guarding our hearts. Kailangan po nating patuloy na gwardyahan yun pong ating mga puso. At again, ang entry point sa ating pong mga puso at isipan, mata. Yan po, entry point po yan, no? To the point na yung mata mo, pag nakakita, it will desire. Pag hindi mo yan binantayan. Okay? Next is the tenga. No? Kapag yan, hindi mo rin iningatan kung anong pinapakinggan yan, no? Uy, alam mo ba, nagpunta kami sa ganito, to the point that you will be desiring also. Okay? Senses. Yan, pakiramdam po. Yan po ang mga entry point to our hearts. And we need to guard and be guided dun po sa ating mga entry points. Wala pong ibang pwedeng magbantay ng entry points natin kung hindi tayo po. Maliwanag? Now, going to the different forms of stealing. May iba't iba po siyang pangalan. No? Pwede po yung robbery. Yan. No, magkaiba po si robbery, magkaiba din si theft. Magkaiba din po si graft and corruption. Magkaiba rin si money laundering. So magkakaiba po lahat yan. Those are technical terms, pero kapag po inaral nyo, ang dulo po nun ay pagkuha ng hindi sayo. Maliwanag po tayo. Huwag na po nating technicalin kasi pag po sa legal, iba pa yung money laundering, pinadaan muna sa ibang tao, hinugasan, nilondry po, para pa, at least meron lang po kayong basic principle or thought or idea kung ano yung mga technical terms na yun. Kaya po siya tinawag na money laundering, huhugasan muna po. Papadaanin muna sa ibang tao para hindi siya magmukhang kinuha. Okay po, robbery, mabilis lang naman po yun. So, nanloob, pinasok, that's robbery. Theft, it's really pagkuha but not hindi panloloob, no? And then graft and corruption, graft means idudugtong mo, that's grafting po. Idudugtong mo sa isang proyekto, programa, puputulin mo to, idudugtong mo para may makorap ka. That's graft
and corruption. Okay? So at least po meron po tayong nalalaman na ilang mga technical na terms. Para pag nakikinig tayo ng at least balita o kung ano man, bakit tinawag na money laundering? Bakit tinawag na corruption? Generally kasi ang alam lang natin, corruption. Pero napakarami pong pamamaraan para mangupit. Okay? Before I proceed, tanong, nakapangupit na po ba kayo? Opo. Ako din po ay nakapangupit. I thought hindi po ako mahuhuli ng magulang ko. Ang lalagyan po ng magulang ko, particularly nanay ko, ay yung bongbong. Hindi ko po alam kung alam niyo yung bongbong, yung pong kawayan na alkansya. No? Dahil po ako ay na-addict sa computer or PlayStation, hindi ko alam kung inabutan niyo yung PlayStation, kasi kami ay na-addict noon sa PlayStation, ang gagawin ko, isusuksok ko po yung kutsilyo doon sa butas, saka po igaglide na ganon. Tapos magaglide lang pong ganon yung pera. Ang talino ko. Akala ko, hindi ako mahuhuli ng magulang ko, pero mas matalino po talaga ang mga magulang, no? Kasi, sabi nung nanay ko, parang gumagaan to. Parang gumagaan, no? Kala ko wala nang ebidensya ng pagnanakaw ko, ng pangungupit ko, no? Kasi, talagang flawless eh. Lalagay mo lang yung, walang malalaglag na bukbok kasi coins lang naman. But, lo and behold, again, everything will be exposed. The truth will always prevail. At masakit po yung pagkakapalo sa akin. Talagang pukpok yung... Kaya hindi na po ako umulit. Kahit ano pong makita ko dyan, kung ano man. Grabe yung pagkakapukpok po sa kamay ko that time. And I learned from that. No? Alam niyo naman po mamalo ang mga tatay at nanay noon. No? Kung ano pong makuha. Yung lang walis tingting, kala mo hindi masakit pero nagagawa nilang masakit yung tingting, no? Tapos yung kurot, grabe. But anyway, what I would like to point out is this. From number 10, 9, down to 8, lahat po yan may sanction. So pag hindi po tayo sumunod, lahat po yan may parusa. Lahat po yan may sanction. And in the Old Testament, ang masaklap nga lang po, kapag po yan ay dalawa po kasi, no? History lang muna po tayo and then theology. Kapag po ang mga kasalanan ay unintentional sin, halimbawa po ng unintentional sin ay meron pong niregla, may menstruation, naupo dyan, tapos naupuan ko, hindi ko alam, unintentional sin po yon. At ang ginagawa pong offering doon ay yung mga sin offering or atonement. Yun po yung mga kalapate, yung maliliit lang po kasi unintentional sin. Clear po tayo doon. However, there's the moral sin. Ang moral sin po ay yung katulad po ng pinag-uusapan natin ngayon. In the New Testament, the moral sin ay yung pong kinaladkad na babae, hinarap po sa mga Pariseo at Saduceo at sinabing siya ay nangangalunya. Kaya po yung moral sin, ang tendency po noon ay patayin. Batuhin hanggang mamatay. Okay po. And itinuro ko na rin po sa inyo last time, kung kayo po ay walang pang-alay, ang tendency at pwede nyo pong gawin, possible nyo pwedeng gawin ay tumakbo ng mabilis doon po sa, saan po? City of, nakalimutan na. City of Refuge. Kundi ko pa po, alam ko na, ituro ko po dito yon. City of Refuge. Pagdating nyo po doon, kung talagang mapapatunayan ang inyong kasalanan ay hindi naman ganong kalaki at kakayanin ng offering, papapasukin po kayo. Pero pag hindi kayo makakapasok. Babatuhin pa rin po kayo hanggang sa mamatay. Now, that's the difference. No? Unintentional sin and moral sin. At least, meron lang po tayong kaunting kaalaman when it comes to, ano po? Yes po. Takbuhan po nila para po hindi sila
Hindi ko po din alam kung anong word po iyon. No? But again, that's a foundation ng pinag-aaralan po natin from 10 down to the other commandments, may sanction po siya. Okay? Hindi naman, asylum. Okay po. Pero hindi naman natin pag-aaralan yung kung ano man po yung sanction. Kasi malinaw naman na po iyon. Okay? Now, let's go to the forms, different forms of stealing. Minsan kasi, ang alam lang natin na stealing, yung kumuha ka lang ng pera. Okay, kupit. No? Pero marami pong mukha ang stealing. Okay, isa-isahin po natin. Unahin muna po natin, how do we steal from the Lord? From God. Alam po ba natin na maaari po natin siyang nakawan? I think, alam nyo na yung verse, no? Maaari po natin siyang nakawan. Malinaw po ang salita ng Diyos. In Malachi 3, verses 8 to 9. Pakibasa po. Buklat po tayo ng Bible para mabasa po natin. Madalas po kasi ang nababanggit lang sa preaching is Malachi 3:10. Okay? Pero dapat makuha natin yung konteksto. Akyat po tayo ng kaunti. Verses 8 to 9. Sige po, kung may nakakita na po. That we are robbing of God. 3, 8, 9 po. May mic po ba? Ito po. Malachi 3, verse 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Yes, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Sa Tagalog po, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay inyong buong bansa. Amen. Thank you po, Nay Ana Flor. No? Malinaw po sinasabi ng verses 8 to 9 that God is telling us, ninanakawan nyo ako. And talking to the nation, it's not just talking to one person, talking to the nation of Israel. Ninanakawan nyo ako. And come to think of it, sabi ng mga tao, paano namin kayo dinadaya? Paano namin kayo ninanakawan? So they think, from their end, wala silang ginagawang pagnanakaw. Pero ang linaw-linaw po ng sinasabi ng talata, hindi ba't kayo ay pumasok sa isang tipan? Hindi ba't kayo ay pumasok sa isang kasunduan na ibibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng anumang mayroon kayo? Pero hindi ninyo ginagawa. No, hindi nyo ginagawa. And we're robbing of God. Not only, we're not just talking about tithes, no, pero the context itself is the tithes, no, and the offering to the house of the Lord. Okay? To the house of the Lord. So, doon muna tayo sa context. How's our tithing? How's our offering? Hindi kailangan sagutin, but let's think for ourselves. Again, every time that we are doing teaching, we assess ourselves, we don't assess other people. Okay? Kumusta ba yung tithing ko? Kumusta ba yung aking offering? No? So that's one form that we are stealing from God. Okay? Lalo kung binibiyayaan ka ng Diyos, binibiyayaan tayo ng Diyos, pero hindi natin binibigay yung marapat para sa Kanya. Now question, bakit ba hindi binibigay ng tao yung tithes and offering nila? Here are some possible answers. First, they don't trust God. Na hindi nila mapagkatiwalaan na pag pinakawalan nila yung anumang halaga na ibibigay nila sa Diyos ay
ipoprovide ng Diyos yung pangangailangan nila. The trust or the faith is not that stable. Remember, giving, tithing, it's a matter of faith. Hindi po yan palakihan ng binibigay. Every time natatayo po tayo, maglalagay sa sobret, maghuhulog dyan, it's not about the amount. It's the amount of faith na nilalagay nyo po dyan. Nilalagay natin dyan. Okay? Especially, hindi nyo naman, alam nyo po ba saan napupunta yung nilalagay nyo dyan? May gusto po. Ano po yan? Yung po sa pagunlad ng kingdom of God dito sa earth, hindi po sa kingdom ni God doon. Dahil po si Lord, hindi po kailangan ng pera dahil Amen. sa Kanya nanggaling ang lahat. Ito po ay tinutulong natin dito sa ating sambahan. At tinutulong naman ang sambahan natin sa ibang tao na nangangailangan. Amen. Tama naman po yan. My point is this. Reality, dapat naman po talaga inire-report yung nangyayari sa kaparehan. That's what we call fiscal reporting. No? My question is, every time na maghuhulog ka ba dyan, inaalam mo muna kung saan mapupunta? Hindi naman di ba? You go there, you give because of your faith. No? Kaya marami po, ang tanong, possible question, bakit marami ang hindi faithful in tithing and offering? Because of the faith. No? Baka, hindi mo totoo yan Okay na tong binibigay ko na nag-ayos naman ako ng upuan. Yes, good yan. No? Nag-assure naman ako. Yes, good yan. No? But, again, very clear ang salita ng Diyos. No? Tama po si Ana Flor, the money, hindi po yan para sa isang tao lamang. Hindi po yan para sa kung ano man. Yan po ay para sa ikakaunlad, i-expand ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Okay? Kaya po dapat, siyempre, kailangan natin mapagmatsyag kung saan napupunta yung atin pong tithes and offering. Okay? Binibigyan ko po kayo ng mga prinsipyo, kailangan po nating maging matalino. I'll go ahead of myself. Ang stealing po, nangyayari kapag po walang accountability. Ako po sample lang. Sa school po, may hawak po akong ministry fund. Currently, ang ministry fund po ngayon ay 23,000. Meron po akong hawak na scholarship fund. Nasabi ko na yata dito yan, but let me reiterate. Yung ministry fund, 23,000. Yun pong scholarship fund, nasa 19,000. Pag po mayroon donation drive, like this time, nagkaroon ng donation drive, ang GCash donation po ay nasa 4,000 something. No? Now, pag po may nagbibigay, naka-account po yun. Tapos po, pag nag-account, sinishare po sa GC namin. O ngayon, ang nakuha ay 435 sa Ecclesia. Ito na yung scholarship fund. Ang donation drive, ito yung nakuha at ito yung pinaggamitan. Now, why am I sharing this to you? Kung gusto po natin, isa pong way for us not to commit stealing, magpabantay po tayo. Be transparent. The church should be transparent. No, not only the church. I'm talking in general. No, in general. Pero since nandito tayo sa church, yun yung konteksto na pinag-uusapan natin. Kung mayroon pong, kung gusto ng church not to commit any corruption in terms of money or kung ano pa man yan, magpabantay. Ayoko nang balikan yung nakaraan. Alam ko may tumatakbo sa isip ninyo. No? Wala na, tapos na yon at inilalaban natin. Saka na po natin yung pag-usapan. Ang pag-usapan natin yung ngayon. Okay?
Anyway, natutungtungan pa naman natin yung lupa. Kailangan pong magbantay. Dinuduluhan ko na po yung topic ko. Actually, ito yung dulo. Alam nyo po, nananakawan tayo kasi hindi nagbabantay. It's reality. No? Siyempre, yung nanay ko, yung bungbong niya, hindi naman niya itatabi sa pagtulog yun at ibubulsa niya lagi no, para bantayan. No? Pero nahuli pa rin ako kasi binabantayan niya from time to time. Marami pong mga Kristiyano, anak ng Diyos, no? Tayo mismo, marami ang nananakaw sa atin kasi hindi po tayo nagbabantay. Again, I'm going ahead of myself. Halos nasa dulo na ako nung pinag-uusapan natin. But let me go back to the topic. No? First, we rob God of tithes and offering. Next, we rob God of His glory. Kaya kailangan natin mag-ingat. Ako, tuturo dito. Uy, ang galing naman. Nako, kailangan kong mag-ingat. Or else, baka mamaya, I'm stealing the glory that belongs only to God. Kailangan ko magpabantay. Kailangan ko ring bantayan yung sarili ko. No? Dahil kung anumang meron akong binibigay ngayon, sinishare sa inyo, anumang skill na meron ako, dahil lang sa Diyos ko. Kailangan kong bantayan yon. Kung hindi, I will rob my God. The glory belongs to Him. The glory that belongs only to Him. Sabi po ng Psalms 115 verse 1, pakibasa po. Basa po tayo. Psalms 115 verse 1. Sino po yung may mic? May nakakita na po? Psalms 115 verse 1. Sino po ang nakakita na? Nakita na? Sino ba nakita mo? Sige po, basa. Awit 115 verse 1. 1. Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ikaw'y tapat at wagas ang pagmamahal. Amen. Thank you po. Oh, po, ang ganda. Yes po. In English, sabi po dyan, 2 beses sinabi, not to us, Lord, not to us. The glory belongs only to your name because of your mercy. Sabi po sa English, no? Not to us, Lord, not to us. Glory belongs only to you. At marami po ang pag hindi nagbantay, lalo po pag popular, no? Mga pag nasa pulpito, pag popular, lalo mga artista o kung anuman, pag po napunta pag napunta po sa ulo, yung yabang o kung anuman, napunta po sa ulo, doon po natin tendency maagaw ang glory sa Diyos. Okay po? So, tandaan po natin, anuman pong galing natin, anuman pong husay na nagagamit ng Diyos, para po sa Kanya yun. No? Kahit nga po weakness, nagagamit ng Diyos eh. Di ba po? Sabi doon sa, yung pinag-aralan po natin nung Sabado, ng kabataan, yung pong bulag po, yung bulag na ipinanganak, no? Even the weakness ay nagagamit sa kapurihan ng Diyos. No? So 2 things patungkol po sa Diyos na minsan nananakawan natin siya unknowingly. Kaya po mga kapatid, ito pong topic na to ay para po paalalahanan tayo na baka hindi natin namamalayan, nananakawan natin ng Diyos. Okay po. Tithes and offering and the glory of God. Now, puntahan naman po natin yung pagnanakaw when it comes to interaction with one another. No? Isa-isahin po natin.
May iba't iba kasi siyang itsura na akala natin hindi siya pagnanakaw. Isa po, ang tinatawag po nila ngayon, ang tawag nila doon ay identity theft. Yun pong, kung hindi po kayo maalam yung mga kabataan. Kaya mga kabataan, ingat-ingat kayo sa pagpo-post ninyo. Ingat-ingat kayo ng pagpo-flaunt ng inyong mga mukha at sarili at katawan sa social media dahil nagagamit po. Kaya kami po, hindi lang namin maiwasan, pero yung mga anak namin, as much as possible, hindi kami nagpo-post ng as much as we can. No? Kasi po, nagagamit na po yan sa sexual activity, nagagamit na po yan sa kung ano-ano man pong hindi magandang mga, ano bang dapat ko sabihin? Mga hindi magagandang bagay na ginagawa. Papalitan po yung mukha, kukunin po, ang galing na po ng AI ngayon, napakabilis lang po. Nanakaw na po yung identity ninyo. That's identity theft. No, pag nakuha po yung account ninyo, nakuha po yung kung ano man. Kaya po ingat-ingat sa paggamit ng social media. So buti na lang po kayong mga may edad, hindi po kayo ma-social media. Good for you. Sa amin na mahilig sa social media, this is a reminder. Be extra careful because there is identity theft. Pati boses po nakukuha na ngayon. No? Be careful with that. Okay po, dahil sa AI. Next po natin is, pagnanakaw ng credit. Hindi siya yung gumawa, pero nung napuri, kinuha yung credit. Pagnanakaw yon, tama ba? Halimbawa po, lalo sa amin kasi sa school, yung mga estudyante, pag gumawa may mga tinatawag po kaming free rider. Pag free rider, meron pong group, gagawa, pero yung isa makikiride lang. Pero hindi naman talaga siya gumawa. No? Tapos pag na-credit na, nagkakaroon na ng score, opo, gumawa po kami niyan. Kasama po ako. Grabbing and getting the credit not due to him. Not due to the person. That is stealing. That is stealing. Sample pa po sa trabaho. Sa trabaho, may idea, tapos ikaw yung may idea, pero dahil siya lang yung may malakas ang loob, idea mo, siya yung nag-present, diba? Stealing po yun. Getting and grabbing the credit that is not yours. Get po natin yun, no? Oo nga, no? Iba't iba pala yung mukha ng pagnanakaw. Hindi lang po pera ang ninanakaw. Question, nanakawan na po ba kayo ng idea? Nag-grab na po ba yung credit na dapat sa inyo pero napunta sa iba? I don't know. That's another form, no? Next, eto po. Alam niyo po ba na nagnanakaw din tayo ng kapayapaan ng ibang tao o kapayapaan natin ay ipinapanakaw natin sa ibang tao? Sample, pamamagitan ng chismis. Pag po ako nagsabi sa inyo ng chismis, ang tendency po nun ay nakawin ko yung kapayapaan ninyo. Hindi ko po alam kung kapag po kayo nakakarinig ng chismis ay napapayapa po kayo. Pero ang dulo po ng chismis ay nawawala po ang kapayapaan ninyo or natin. That's a simple way to steal the peace from other people. And tayo din po, bantayan natin yung kapayapaan natin. Gossip is a stealer. Gossip is a theft. Next.
schedule. Ninanakaw yung schedule mo. Nakaschedule ka, biglang magpapasok ng schedule sa schedule mo. Pag nanakaw yun. Of course, iba sa trabaho. Kapag sinabi ng amo mo, tapos yung schedule mo meron ka, ay iba yun. What I'm pointing is, naranasan nyo na po ba na minsan may schedule na kayo, tapos may biglang magsasabi sa inyo ng ibang schedule niya. Papasukan yung schedule niya. Learn to say no. Huwag nyo pong papanakaw schedule nyo, lalo po kung katulad po naming may mga anak. Ipapalaki pa lang. Huwag nyo pong papanakaw ang schedule nyo. Kung nag-schedule po kayo, I don't know kung nag-schedule po kayo ng mga gawain po ninyo, which I think nag-schedule naman po ang halos lahat sa atin. Tama po? Kaya din po, reminder sa ating lahat, huwag din po nating nakawin ang schedule ng ibang tao. Kaya po kailangan ko ng bilisan. Baka sabihin nyo magnanakaw ako ng schedule nyo. No? Nabubuksan po ba ang ating isipan pagdating sa pagnanakaw? Hindi lang po yan pera. No? Hindi lang po pera ang nananakaw. Nanakawan na po ba kayo ng schedule? Kung nanakawan na kayo, it's time to wake up. Huwag nyo pong ipapanakaw yung schedule ninyo. Okay? Next. Trust. Nananakaw po yan. Tulad po ng pinag-aralan natin last time, when you lie, pag nangako ka, hindi tinupad, nanakaw na yung trust sa'yo. Okay? Nananakaw po ang trust. Kaya po iniingatan din yan. Ngayon, I think kinokonekta na natin lahat, no, sa mga pangyayari sa church. Lahat po yan ay may connection talaga. Kaya po nagkakaroon ng stealing. Next, yung pera. Yan, yung common na alam natin, ninanakaw ang pera. Nasample na rin po natin, Ananias and Sapphira. Nanakaw po yung pera na actually sa kanila naman, pero dahil ikinumit nila sa Diyos at hindi nila binigay ng buo, that's stealing already. Anything that you commit, anything that you put in covenant, tapos hindi mo tinupad, that is stealing. Okay po. Next. Hope. Alam niyo po ba na minsan nananakaw natin yung hope ng ibang tao? Naku, wala na yan. Di na yan titino. Alam mo yun, yung umaasa pa yung isang tao, pero tinuldukan mo na. Tinuldukan na natin. We're stealing hope. Wala na talaga yan. Wala nang pag-asa yan. We're stealing. And again, vice versa, bantayan po natin yung sarili natin. Baka nagpapanakaw po tayo ng hope. Pag may nagsabi po sa inyo ng ganon, haranggahin nyo po. No, huwag kayong papayag na nanakawin yung hope ninyo at tutuldukan kayo. Next, third to the last, na mukha. Ito po, pag nanakaw ng dangal o puri, yung malilikot na kamay, medyo sensitive, pero kailangan pag-usapan. Yung pong nanghihipo, yun pong, nanghipo. O pag hinipuan kita, ninakaw ko yung dangal mo at puri mo, pag nanakaw po yun. Nagnanakaw ng halik. Tama. Naku, natigil ang church. Hindi kasi pinag-uusapan sa church eh. Pag nanakaw po yun, ang dami na po naming narinig na estudyante because of sexually abused. Ang nanakaw na po sa kanila yung purity nila, kabataan nila. Iba po ang nangyari sa mga ganong bata. No? So, reminder po sa ating lahat, yung kamay po na to, hindi po yan pinangnanakaw ng puri ng ibang tao. Kaya po yung, sorry, ang mga nasa sample ko, yung anak ko, no? Sabi namin sa mga anak namin, pag may hawak ng titi ninyo, paluin ninyo,
no touch, titi. Okay? At sinasabi po namin yon, yung mismong salita. Hindi po namin yon pinapalitan ng birdie o kung ano man. No touch, titi. Second to the last, na ninanakaw. Dami, no? Kakaibang mga hulma at forma, pero akala natin, we don't steal. Kaya kung may mga malilit din po kayong mga anak, ingatan nyo din po, no, na manakaw. Lalo po kung babae. Iba na po kasi ang mundo ngayon. So wicked. So wicked ng mundo. Kaya akong prayer ko, Lord, yung fit sa amin na anak, lalaki. So hindi talaga kami pambabae na anak, no? So wicked ngayon ng mundo. Alam niyo po ba, dati po ba binabantayan niyo yung anak niyong babae pag may kakandungin? Binabantayan po ba natin dati? Dati, yung kakandungin ng tito. Dati po, binabantayan natin as in bantay. Ngayon po, kailangan natin siyang bantayan. Kahit ikandong lang po, hindi pwede. Kailangan niyo pong bantayan. At hindi lang po sa babae, even po sa lalaki. Iba na po ang panahon ngayon. Ang puri, ang dangal ay nananakaw po. Sample pa. Alam niyo po ba pag nagaganto ngayon, nakaupo, nagaganto. Ay, sorry. Nagaganto. Tapos o kaya ganyan, pag lalaki. Grabe po ngayon. Alam niyo po ba, na pati yan, ngayon ay nakaganon lang, pero nagmamasturbate na raw po. Kakaiba na po ang panahon ngayon. No? That's why we need to be extra careful. I would not say sorry na sinasabi ko to sa inyo kasi dapat pong pinag-usapan even sa church. No? Lalo nga po dapat sa church. Dapat siyang pinag-uusapan. Second to the last. Alam niyo po ba na yung focus natin, attention natin, nananakaw din? Yan po ang isang malaking madalas nakawin ngayon. Huwag na tayong lumayo. Hindi ko na rin sasabihin kung guilty or hindi. Pag nag-church, Sunday service, pag hawak mo na yung phone mo, anong ginagawa mo sa phone mo? Nagno-notes ka ba talaga o may iba kang ginagawa dyan? Ba? Attention. Nananakaw ang attention. At kapag nanakaw na yung attention mo, nanakaw na yung pagpapala na sana ay nakuha mo. Ganyan po kadaya ang kaaway. Attention and focus. Ang ganda nga nung topic kanina, di ba? Fix your eyes unto Jesus, the pioneer, the author, the finisher of your faith. Pero how much in practical, nang pumupunta sa church, ang totoong nakikinig at focus sa pakikinig. O mga sample pa po ng pagnakaw ng atensyon, pag kinalabit ka ng katabi mo, tapos nakikinig ka, may gustong sabihin, pwede po ba pag po sa Sunday, wag muna pong mga labit ng katabi. Lalo kung nakikinig yung katabi nyo, please lang. Because you're robbing the person of the blessing that he or she supposed to receive. Pwede namang pagkatapos ng service, saka kayo mag-usap. Hindi kung kailang service, saka mangangalabit. Tas may sasabihin. Hello, church. We're stealing.
We're stealing from each other. Last, cheating or pangongopya. Alam niyo po ba na pag nangopya kayo, mga kabataan, you're already stealing what is not yours? No? But it's another part of the stealing, yung affair. Iba naman po yun. Doon natin siya pag-usapan sa committing adultery. Okay? But cheating or pangongopya, yung simpleng hindi mo sagot, kinuha mo, that's already stealing. Kinuha ko lang po lahat ng basic na hulma, forma ng stealing. Kasi I think, alam nyo na yung mga malalaking stealing eh. Okay? Pero yung mga maliliit, na minsan hindi natin namamalayan, stealing na pala yun. Yung stealing ng lupa, malaki yan. Alam mo na agad yan. Stealing talaga yan. Kitang-kita mo na yan. Pero, mga kapatid, ang dapat po nating bantayan at maging mapagmatsyag po tayo, yung maliliit na unti-unti nananakawan po tayo. At yun po yung sinabi ko po sa inyo. Hindi ko po alam kung nakapag-notes kayo. Sana nakapag-notes po kayo nung atin pong iba't ibang hulma ng stealing. And down to my last statements, 11:30, tapos po tayo. Hindi ko po kayo ninakawan ng 1 oras, 45 minutes lang po yung kinuha ko sa inyo. No? John 10:10, ulit at ulit na ating sasabihin, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came that we may have life abundantly. Ano po yung ini-steal sa atin, ninanakaw sa atin? Life abundantly. Kaya po, kapag po tayo ay hindi nagbabantay, we're not watchful, hindi tayo nagwagwardya, nananakawan po tayo ng buhay na dapat sana ay mayroon po tayo. Hindi natin mapipigilan yung kaaway. Trabaho niya yun eh. Trabaho niyang magnakaw. No? Ang trabaho ng mga anak ng Diyos, magbantay. Let's pray. Father, I thank you. I thank you that there are ears who have heard, there are eyes who have seen in this place. Thank you that you have opened spirits and hearts. And thank you for the fresh revelation of your word. Thank you that you are exposing the works of the enemy. And we pray, God, that no weapon of the enemy formed against us shall prosper. Kahit yung maliit niyang tactic, kahit yung maliit niyang strategy, it will not prosper in our lives. Teach us, God, to be watchful sa mga gawa ng kaaway, sa pagnanakaw niya sa buhay namin. Lord God, right now, we close the doors of opportunities para manakawan kami ng kaaway. God, give us the spirit of vigilance. Give your church the spirit of vigilance. And Lord, if there are chances and moments na kami po yung nagnanakaw from our brethren, sa mga nakapaligid sa amin, Lord, will you please forgive us and teach us not to be theft, not to be robbers. Teach your church na hindi kami magiging magnanakaw. Thank you, God. We bless you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all.